Tara, samahan niyo akong mapuntahan ang The City of Smiles, Bacolod. Umalis na tayo sa Ninoy Aquino International Airport, nagbasa-basa ng konti. A few reminders from Psalm 73, 25 to 26. Maya-maya pa nga ay lalapag na sa Bacolod Silay Airport. Tapos iikot ng konti. At ayan na nga ang Bacolod Silay Airport. First day namin pagkagising sa umaga ay kadami pinuntahan ang SM City Bacolod. Abay napakalaki naman talaga ng SM Bacolod, para kang nasa SM Mega Mall. May pa Building A at pa Building B, ganun kalaki. Masyado pa nga maaga kaya naman naisipan muna naming mag-breakfast dito sa sikat na kainan sa Manukan Country. Kaya lang sarado pa yung sikat na kainan dito kaya sa katabi muna kami kumain. Hindi na namin nahintayin na magbukas ang SM kaya dumiretso na kami dito sa Negros Museum. DIY ang lakad namin na ito kaya naman kung ano lamang yung maisipan naming puntahan na pinakamalapit sa aming hotel, yun lamang ang aming mapapasyalan. Ang maganda sa pagbisita sa museum ng isang lugar ay mas mauunawaan nating mabuti ang kasaysayan ng isang lugar. Dito pa lamang sa entrance ng museum ay sasalubungin ka na ng mga Negrense Arts and Crafts. At dahil maaga kaming dumating, wala kaming kasabay na turista, kaya parang solo namin ang buong museum. Kapansin-pansin ang malinis at puting-puting ambience ng museum. Napakaaliwalas. Ito ang una ko napansin kaagad pagpasok, ang lumang-lumang Webster's New International Dictionary. Meron din akong Webster's Dictionary na luma pero hindi ko akalain na may mas luluma pa doon sa hawak kong Webster's. Kung dadaan kayo dito sa museum, make sure magbaon kayo ng damit or ng at least towel dahil hindi po lahat ng area ng museum ay naka-aircon. Pero kahit wala namang aircon ng ibang kwarto dito, meron naman silang pinaprovide na electric fan. Pero dahil nga sa dami ng lalakaran mo, dahil ito po ay 2-story museum, tiyak na papawisin ka pa rin. Ito ang ilan sa mga makikita nating picture na naka-display dito sa my hallway. Ang mga lumang infrastructure dito sa Negros. Kapansin-pansin sa museum na ito na bago siyang renovate. Isa sa kumuha ng aking atensyon ay ang side na ito na nagsasabing money isn't everything. Basahin nyo rin po yun at syak marami po kayo matututunan.
At natapos na nga natin ang buong ground floor. Kaya naman, didiretso na tayo sa second floor. Siyempre sa area na to maraming picture na magaganap dahil napaka-instagrammable ng lugar na ito. Dito sa second floor, mas ma-appreciate mo yung mga dating kaganapan sa Negros. Kasama na rin dyan yung mga dating establishment, mga kilalang tao dito sa Negros. Sa side na ito naman, makikita natin ang mga lumang tabletas, mga gamot na ibinebenta sa Pharmacia Locsin noon.
At dahil mainit nga sa loob, dito kami pumunta sa may bandang likod para makalanghap ng sariwang hangin. At pagkatapos nga naming maikot dito lahat, nagtanong kami doon sa front desk officer. Inalam namin kung ano pa yung mga pwedeng puntahan na malapit din sa lugar na ito para hindi na masyadong bumiyahe ng malayo. At ang galing dahil mula sa museum marami ka na palang makikitang tourist destination dito sa Negros. At eto nga sa may katabi lang mismo ng Negros Museum, ang kanilang Forest Park. Maliit lang ang lugar na ito pero napaka-relaxing. Mula sa mga makakapal na halaman hanggang sa matatayog na punong kahoy. Talaga namang mawawala ang stress mo. Maliit lang pero full pack ang lugar na ito. Marami kang makikitang iba't ibang uri ng hayop. Pag nandito ka sa lugar na to, para kang dinala sa ibang dimensyon. Mula sa maingay na syudad ng Bacolod, papunta dito sa napakatahimik na Forest Park.
Sa tapat naman ng Forest Park ay makikita ang sikat din na pinapasyalan dito sa harapan ng Kapitolyo ng Negros. Nasa harap din nito ang sikat na hotel na Seda. Maya-maya pa ay naisipan na naming pumunta sa aming next destination. At nakakagulat na dito pala sa Negros ay meron silang Grab, kaya mas lalong napadali ang aming biyahe. First time namin masusubukan ang paggamit ng Grab dito sa Negros dahil ang buong akala namin ay walang Grab sa lugar na ito. Kaya naman laking tuwa namin na lalong mas mapapabilis ang aming pamamasyal dito sa Negros. Next stop natin ay ang The Ruins. Pagpasok pa lamang ay makakaramdam ka na ng kakaibang kapayapaan sa lugar na ito. At eto na nga tayo sa harapan ng kamangha-mangha at napakalaking mansyon dito sa Negros.
Pagkatapos dito sa The Ruins, ay naghanap pa kami ng pwedeng madaanan bago umuwi ng hotel. At nakita namin ang balay ni Tana Dikang. Sa una akala namin sarado to, kaya hindi muna kami dumiretso ditong kumatok. Pero sa may tapat niya, na karinderya, napag-alaman naming may tao pala sa loob. Nakakuha pa ako ng ilang video sa may reception ng balay ni Tana Dikang. Pinayagan pa akong kumuha ng ilang video dito sa may reception. Pero dito sa may bandang taas, sa second floor, limitado na lamang ang aking nakuhanan. Dahil bawal na palang kumuha ng video dito sa may bandang second floor. Sa mga sandaling ito, busy ang mga personnel ng balay ni Tana Dikang. Dahil sa bandang hapon, ay magiging reception daw ito ng isang kasalan. Dagdag pa ng caretaker, marami din daw nag-shooting sa bahay na ito. Sunod naman namin pinuntahan ay ang Magic Land. I-search nyo na lang dahil wala akong video ng kaganapan dyan sa loob. At pagsapit ng gabi, naisipan naman namin na kumain dito sa may sikat na seafood restaurant. Sa sobrang sikat niya, nakalimutan ko na yung pangalan ng restaurant. Isa sa magandang dahilan kung bakit pupunta ka ng Bacolod ay dahil sa murang pagkain. Naidip ng konti at maya-maya pa nga ay bumiyahe na kami papuntang airport. Wala kami mabook na Grab sa mga oras na ito dahil madaling araw pa. Buti na lang at nag-alok ang sinasakyan naming jeep na sila na rin ang magatid sa amin papunta sa airport.